Hello mga kabady, mga kasol. Bati ka muna, Sol. Po mga kapalag, good morning po. Good morning po sa inyo. Ayan, na-miss natin si Kuya Bam. Nagluksa na naman kasi. Namatayan eh. Ano pinagluksa na naman ito? Pangalawang pusa. Ano sabi mo nga dito? Tantana na ang... Tirahin mga pusa. Tigilan na. Bakit ba nagkakandamatay Hindi, pusa may mo? sipon. May sipon. Eh sabi mo kasi nakita mo nagtago pa sa Oo, baksan. ganun ang ugali ng pusa pag umamatay na. Lakas mo boses mo para napipinig ka. Ganun talaga ugali ng pusa pag umamatay na, tatago talaga. Ganun ba talaga? Yan yung inaayos niyang pakita sa sarili niya. Mm. Kaya pala yung mga pero ganun din. Diba? Mga kalahin. Tinatago sa sa pyramid. Pyramid. Mm. Alam mo ba kung sino bantay sa kay Tutankhamen? Hindi, totoo to kanina gumano. Paano nga? Kapag, ano nga sabi mo, kapag gumano si Kidlat, may sasabihin, importante yun. Gumano sa'yo, di ba? Umaga-umaga. Kasi siya na ang naglalabas. Eh. Ano sabi sa'yo Ano ko kanina? nilabas. Ano sabi sa'yo? Hihingi ka sa akin, Brad. Oh. Tumira na ng pusa. Pagka maingay, sabi sa akin. Pangalawang pusa na yan, Brad, sabi sa akin. Pakalawang pusa na yun. Tandaan mo, ang mga Egyptian, mahal na mahal ang mga pusa. Baka puntahan ka ng amo ng lolo ni Kidlat. Si Tutankhamen. Yun ang bantay eh. Singilin ka ng bag. Pare, ang nagbaling bantay sa tomb ni Tutankhamen, lolo ni Kidlat. Wala dapat nakapasok na magnanakaw dun. Pinainan. Pinainan yun. Ang nangyari kasi, pinasok nila yung north entrance. May nagsabi na ang north entrance nandun daw. Hindi daw mga kaya mga anak. Eh, hindi nila mapasok kasi merong aso. Pagpasok nila sa mga tanan, nandun yung lolo ni Kidlat eh. Lakas pa ko mo. Eh, noong bumaksak yung north gate, nagkaroon ng isang exit. Yun, yung sinasabi mo, pinainan ng Babae aso. babaeng aso. Eh, Chinese. Kung sa Siyaw si Bolin Chow yun. sinundan nung lolo niya, palabas. Talagang pinasunod. Kasi kung nandun lang sa may Egypt yung pare, hindi yun naalis. Pusa umabot sila ng India, Pakistan border. Di ba meron din way papunta? Meron. Ang nakabaling harang lang between India and Pakistan, Mount Everett. Everest. Kaya ang sinusundan, sino yung mga... Sherpa. Ha? Sherpa. Sherpa, yung mga Sherpa, Local guide. ang sinusundan noon pare, kaya nalaman nila ipapanik sa may Mount Everest. Mga dog prints yun. Yung dog prints ng lolo nito. Sa kakasunod dun sa babaeng aso, Babae aso. papuntang China, naligaw siya, napunta siya ng Mount Everest. Napanik niya yung pinakataas para makita niya hinahanap niya So, inisip ng lolo ni Kidlat, tumingin sa pinakamataas na part po, sa tuktok na pala ng Mount Everest. Yun ang sinusundan ng mga Sherpa ngayon, yung dog print. Kasi mga di ba, ice, na-frozen yun. Nagtaka ngayon yung mga locals doon, saan ito papunta? Hanggang sa na-discover nila, tuktok na Mount Everest. Kundi dahil sa lolo niyan, hindi nakapanik. Walang taong makakapanik sa Mount Everest. O di ba, yung isang side ng Mount Valley Everest, nagpa-slide yung lolo niya. China na yun. Pababa. China na yun. Kaya siya napunta kay Ming. Ming Dynasty. Alam mo Next time na natin pag-uusapan yun sa Kaimbaling Great Wall. Masyado talagang malawak. Malalim ang kwento Kidlat. ni Kidlat. Okay, so yun po yun, yung background from Egypt to India, Pakistan, and then Mount Everest. Saka na natin idudugtong paano naman yung buhay ng lolo ni Kidlat kay Ming Dynasty. At yung Great Wall, kung bakit ginawa. Pare lahat yan, may picture Supported yan, supported. Documented ang history, ng paintings. Pare yung, di ba, sa Egypt, yung mga anong tawag sa writings? Hieroglyphics. Hieroglyphics. Di ba meron yon? Andun yung lolo niya pag nabasa. Meron lang isang tablet, malaki.
laki ng bahay ni Jar, hindi pa maintindihan yung sulok. Masyadong luma eh. Pero nandun yung buong kwento kung paano napunta to. Yung lolo niya kay Tutankhamun. O, sige na. Yung doon na sa part na paborito mo. Palibasa, Lalaki. lalaka. Kwento mo na yung mga gusto mo. Bakit ba kasi gusto mo yon? Alin? Yon, huwag mo sabihin kung ano. Siyempre, masarap eh. Ikaw ba sa tingin mo sa edad mong yan? Makakaisa pa. Kaya pa? Kaya pa naman. Ilan pa? Kahit mga 3. Makakatatlo pa yung itsurang yan. Oo naman. Ako kasi, to be honest, hindi to ka-plastic na. Physically, hindi na tulad nung dati talaga. Di ba, Brad? Oo. Hindi na. Hindi na siya. Kumalit ka ng 50. Sa 55. Ngayon na ano. Pati yung paghahanap, ako hindi na eh. Siguro because we don't have the right partner right now. Wala na yung ano pa. Paano motivation? Wala na mo. Pero ang babae daw, after menopause, sabi ito, pare, mas active daw sa sex life after menopause. So from 55, pataas na yon hanggang sa matsugi. Pwede pa si Mrs. Mas hot sila, mas hot ang mga babae. Hindi tulad natin lalaki. Depende, si Big Soto, di ba? Si Bossing. Yung sa ano eh. Ganda-ganda. May mga case ka ba o kagaya kay Dolby? Pangalawang round na ano eh. Nabubuhay yung pagkalalaki. Parang bumabalik sa prime age na. Prime age. Pero hindi ibig sabihin, dire-diretso yun. Sandali lang yun. Kaya nga yung mga DOM, dirty old man. Kala lang nila yun, malakas pa sila. Pero natural response ng katawan yun. Di ba, no? Kaya iba nakakabuntis pa kahit 70. Hmm. Yung kagaya nga kay Vic Soto. Si 60 na siya. Don Ramon, nurse pa. Nurse niya pa. Totoo yun, man. Di ba? Di saka kumisan kasi, it's more of an ego. Oo, yun no. Iyabang na lang natin lalaki na kaya pa, bata pa ang syota, madami pang girlfriend. Kuminsan yung ego tripping masyado sobra. Diba? Psychological na lang. Oo, yabang na lang. Lalo to. Wala na itong pasok dito kundi. Sabi nga ni Gary Grande, Oh. the mind is willing but the body is not. Yes. Na yun ba? Saka Inisip ko lang yun, gusto ko dumila. Gusto mag-girlfriend. Pero kaya pa ba ng katawan? Honest to goodness na sagot. Kaya pa naman. it's kuminsan it's more on kasi lalaki ako. Kasi yun yung gusto kong ikwento, di ba? Yun yung gusto kong iyabang. Yabang na lang talaga ako minsan. Sorry po we're not disclaimer lang. Hindi naman po sa lahat. Wala po kami pinapatamaan. Baka meron naman talagang lalaki, talagang makisig, at kaya pa, at mahilig. Anak ni Adan. Anak ni Adan, swerte nyo. Pero kami po, Exception na po yun. ako personal, ito nga last time na nag-vlog kami ni Sol, pinapag-usapan namin si Mama Alicia, Siyempre, may question kami. Kasama ka doon hanggang kailan tayo maghihintay. Ang ganda ng sagot ni Father. I just need to share this para merong conclusion. Kasi nakahang yung baling vlog na yun. Ang sagot ni Father kahapon, part of the Simbang Gabi kasi. Part of the teaching of Simbang Gabi. Kahapon ang teaching, last night, is we are being prepared. Maghintay actually. That's the word. Yun yung Pero ang sinasabi doon, piniprepare tayo ni Lord Kung minsan, merong panahon sa atin, katulad ngayon, di ba?
Kailangan natin pagdaanan yun. Meron tayong pinapagdaanan tatlo, hiwalay tayo sa ating bawat pamilya natin. Masyado tayo nagtatanong, kailan ba mangyayari na? Dumalo man lang sila, na makita man lang natin sila. Pero minsan pala, or most of the time, God is preparing us, hinahanda niya tayo sa mas magandang plano niya at sa mas magandang mangyayari sa buhay natin. Kailangan na magtiwala. Malay mo, hinahanda niya tayo dahil hindi pa tayo ready. Di ba? Sa ating utak, sa ating puso, and physically. And mas lalo ngayon, financially, meron ka na bang pera kapag umuwi ka sa iyong pamilya? So, nire-ready ka pa ni Lord. Kailangan na natin magtiwala. So, minsan, pala, hindi pa nangyayari yung isang bagay kasi hindi pa tayo handa. Kailangan, saka merong, ano pa rin, proseso. Kasi yan ba? Merong proseso. Yun yung magandang sinabi ni Father. Kailangan mo magantay at merong proseso. Yun nga yung proseso. Mabaho ba ako? Ba't ka na Hindi, umubo? ewan ko ba? Wala ka naman kanina niya. Ngayon ka lang umubo nung tumabila ako sa'yo. Hindi na siguro may Hindi. nakaaral sa akin. Magtiwala sa proseso. Proseso, pare. And you need to have patience. There's a process. And you need to have patience. At yung sinasabi ni Son. Tiwala. Trust. In God's perfect time. Mayayari yan bro. Kaya dapat, baguhin mo talaga. Baguhin natin ang bawat isa. Di ba? Katulad mo. Ano sabi ko sa'yo kanina? Linis ka ng bahay mo. Kung bigla dumating yung baling pamilya mo, gano'n ang bahay mo. Si Sol! Simula nung dumating yung power map mo, King Richard. Gusto niya, every 2 hours, nagmamap ako. Alipin. At nagre-request pa yan. Pero nakakaya naman sabihin ko kay Richard na magbalindala pa ng baling Lysol. Abusado. Tayo na yun, tayo na. Napaka-abuso na yun kung magdadala pa ng Lysol. At yung kape na binanata mo, 4 times a day, wala na. Kay King Richard galing. Thank you, Bob. Mag-thank you kay Richard. Thank you sa kape. Masarap. Nakaka ilang ka per day? 4. lang. 4 lang, may lang pa. So yun, let's end this kasi ayaw na natin masyadong habaan ng vlog natin. Kuya Bob, minsan, yung pagiging palibasa lalaki, it's more of a yabang. Ako my personal opinion, sabi nga istoryahin na lang, sabi ng mga ni Resty, dami ka utang sa akin. Anyway, God bless you, Resty. Yun na lang sasabihin ko. Sa mga taong hindi pa nagsisoli ng gamit ko, God bless you more. Gusto mo, dagdagan ko pa yung gamit. Hindi, totoo yun. Napatawad ko na kayo. Bobby, napatawad na rin kita. Mas pipiliin ko magpatawad kaysa magalit ngayon. Hindi na pa ba dapat kong patawarin? Si Luloy, patawarin ko na. Luloy, pinatakot ka na ni Obet. Yun pa, si Batman sa hindi paghahalo ng kape. Diba? Hindi, totoo yun. Sa mga taong at patawarin nyo na rin ako para mas masaya buhay. Bagong taon ay magbagong buhay. Diba? Pinapatawad ko na lahat kayo. Sa mga kapatid ko, mahal kayo ng kuya niyo. 3 na lang tayo. Magmahalan na lang tayo. Huwag na tayo mag-away. Diba? Anyway, yun yung Kuya Bob. Diba, Brad? Ano ang message mo kay Kuya Bob? Dila lang yun. Mas matindi isip. I-prepare mo yung sarili mo para sa pamilya mo. Ganon din ang gagawin. Prepare natin mga sarili natin. At magantay. Mag-anta. Tiwala sa proseso. At maghintay. Tiwala. At sa plano ng ating Panginoon, Kasi ang Panginoon, sa ating pamilya. in God's perfect time, Yeah. mangyayari lahat yan. O ikaw, anong message mo ngayon? Ngayon na tutunan mo yan. Hindi ka lang talaga maghintay. Magantay.
Hindi na ako pupunta sa kanila. Magtiwala sa proseso. Diba? At i-ready mo yung sarili mo, yung bahay mo, yung puso mo, yung utak mo, at espiritual. Idadasal mo lang. Sabi ko nga sa'yo, panalangin mo. Manalangin. Gabi nga, pinagdadasal ko yung miss ko. Saka kapag pumunta ka ng Mount Everest, hanapan mo yung footprint. Dog print. Dog print pala. Aso, yung lolo ni Kim. So yun yun, that's the message. Meron tayong prosesong magandang pinagdadaanan. Magtiwala tayo sa proseso. Di ba? Ito tayo maghintay. Kasi kung mahal natin ang ating pamilya, sabi ko nga, hindi naman basta natin sila sinaktan sa isang dahilan lang. Maraming dahilan. So, there's a process na ginagawa ang ating Panginoon. Ang ganda ng sermon ni Father. Father Willie, hello po. After Christmas na tayo mag-usap, mag-interviewhan. Busy kayo. O, anong message mo sa iyong sarili na lang? Huwag na sa may pamilya. Ulit na naman mo. Anong message mo sa sarili mo? Anong babaguhin mo? Linis lang ako ng bahay. Maglinis mo. Oh, at saka yung laptop. Laptop. Gusto niya daw niya ng laptop. Good. That's the first step. Ikaw, anong message mo sa sarili mo? Sarili mo muna. May self-realization na. Kailangan ko na improve sa sarili. Sundin ko na yung mga payo natin. Higit sa lahat, magtitiwala ako sa Panginoon. Alam ko lahat ng plano ko na sinangguni ko sa Panginoon. Alam ko matutupad yun. Magtiwala lang sa proseso. Magtiwala sa proseso at sa plano ng ating Panginoon. Saka maghintay. At yung may Sakit lang. yung daw may-ari na sombrero, sorry mo na tayo yung sombrero. Naman kasi napulot yan. Wala namang pangalan yung sombrero eh. Pulot kasi na pulot. Sinurot ko tuloy. Yun yan. That's, parehas kami ni Sol. Realization na there's a process. Doktor nga 10 years. Pare, 13 years. Wala namang shortcut dun eh. O tayo, dahil meron tayo pagkakamali, and God wants us to have ang Diyos, si Lord, ang gusto niyan, magandang buhay para sa atin eh. Tama? Tama. Ayaw ka niya mag-suffer eh. Tama? So, piniprepare niya tayo sa mas magandang Buhay. buhay. Kaya ang mindset mo, wag yung sa tuwing papasok ka ng gate, masarap dilaan. Kung minsan kuya, nakakaano na. It's not healthy for you. Baguhin mo yung mindset mo. Tapos si Sol, yun ang babaguhin. Ako din naman, napakadaming babaguhin sa akin sarili. Unti-unti, may realization. Hindi ko alam na meron Brad, meron pala proseso. Para nga yung mga nagtitake ng college, bago ka maging isang pare, maging doktor, maging lawyer, matagal na panahon. Kung minsan. Bago ka makapasok sa college, may entrance exam. Di ba? May process. So, meron proseso. Ngayon, we need to trust our Lord. Babalikan ko yung sinabi ko doon sa huling vlog. Ang gusto ni Lord, buong pamilya. Hindi pa tayo ready rin. Sa totoo lang, baka sa tingin ni Lord, hindi pa tayong tatlo ready. At ganun din sila. Tanda mo sa pangyayari sa atin ito, aminin man nung ibang tao o hindi, o nung partner natin o hindi, o nung mga anak natin, meron din silang pagkukulang. Kaya pati sila, Hindi pa rin handa. nire-ready din ng ating Panginoon. Di ba? So, yun lang po yun. Mga kabady, mga kasol, yung pong part, hindi na namin alam kung ilang part ng history ni Kidlat. Ming Dynasty na. Tayo, no? Next vlog. Ming Dynasty. Umatras na po kasi yan hanggang sa sanang part. Kasi po yung mga balik sa kuweba sa France, may mga na-discover. May painting na kaso eh. Lolo din daw niya yun. Ganun kalupit. May mga claims siyang ganun. May mga claim na ganun sa Kidlat. So, aalamin po natin, kukumplituhin natin ang history ni Kidlat. Saka may backup po yan. May proof
May proof lahat May yun. living proof po lahat yun. Okay ba? Hindi po kami nagbibiro. Oh, shout out na tayo. Sino gusto mo i-shout out? Shout out na. Shoutout sa pamangkin ko, Maldita. May araw ka din. Makakaganda rin ako sa'yo. Ikaw, patawarin mo na. Ikaw, sino? Shout out. Ano mo, gusto ko lang kamustahin yung miss ko. Shout out lang, shout out lang. Hi lang. Ay lang sa miss ko. Doon. Ano na? Sa miss ko ay sa'yo. Ano pangalan? Ana, Yan. Buuin mo, Ana. Portia Banal. Love you. Paul Banal. Oh, love you. Ah. Eh, mahal ko naman, alam niyo, mahal ko naman. Kaya nga sabihin mo. Galuguranda ka. Ganon. Ayun. Shout out sa aming mga subscriber. 70 plus na kayo. That's my lucky number. So, dumadami na. 50,000 views. Bandami. Oh. And sa lahat po na nagbe-view, maraming salamat. At na tutuwa kami na kahit pa paano may nakukuha kayo. Kay Peanut Boy, si Peanut Boy, pare, na-inspired dahil nawalan siya ng gas. Story lang, short story. Nawalan siya ng gas. Yung pinat Yung nagtitinda naman eh. Yung kinukuha natin, Yung source naman eh. Nawalan siya ng gas. Usually daw, kasi sa may isang bayan pa siya eh. Hindi na siya babalik. Kasi nawalan na siya ng gas eh. Di ba? Eh yung video niya, sipag at tiyaga, naisip daw niya yung video niya. More than 1,000 views. Dahil doon, na-motivate siya, bumalik. ang tinda ulit. Yun alam natin first hand. Eh yun din natin alam na being motivated, ginagamit tayo ng ating Panginoon through our channel, through our vlog, para ma-motivate sila o sumayaman lang o ngumiti man lang sa pinagagawa natin. Katulad ni Kidlat, yung story ni Kidlat. Diba? Uy, mag-sorry ka dun sa nung nilalaro mo si Kidlat. Hindi mo pasensya na, hindi naman nasa. Sorry po, pwede sa ano, Kung anong tawag doon na nilalandi bagabag. Nilalandi ko lang yung kidlat eh. Hindi naman nasa. Pero hindi ko naman wala naman ako intention saktan siya. At hindi po to si Rahul. Palaban na si Raul. Hindi, biro lang. Yun lang po. So, wala nang papatiin. Sa aming pamilya, sa aking pamilya, Lorraine, Arian, Diana, mahal kayo ni Daddy. Sabihin ko, Priscilla, Salon Makwat. So, Dito lang po. unless... Wedding. Oh. Please subscribe po. Habol ka pa. Wala na. Wala na. Ang lesson of the day, magtiwala sa proseso ng ating Panginoon Paghintay. at maghintay. Alright? So, Patiently. patiently. So, mga kabady, mga kasoul, We'll see you later but not soon. tama. Bye po. Di ka sumabay kay Soul. Bye po.